Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa Elon Musk style na cryptic tweet. At ito po ay inisyo ng Tron founder na si Ginoong Justin Sun. Kaya napuzzle daw po ang buong community dahil dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay Tron boss Justin Sun has published a cryptic tweet which very much look like hint on Elon Musk Twitter post about Dogecoin. Kaya yan, naglabas po ang Tron boss. Yan, yung bossing ng yan, yung boss ng Tron dito na si Ginoong Justin Sun. Yan, siya ay naglabas ng kanyang cryptic tweet tungkol at mukhang yung kanyang cryptic tweet na ito ay mukhang may kaugnayan dito kay Ginoong Elon Musk sa kanyang Twitter post na may kaugnayan naman kay Dogecoin. Yan. Ang sabi rito ay Tron blockchain founder and former chief executive of Tron founder Justin Sun has taken to Twitter or X social media platform to share a cryptic tweet written in Elon Musk style. It contains digital love by the X app owner and clearly reminds Musk for 20 tweets he posted before 2022. Ayan, ang Tron blockchain founder na si Ginoong Justin Sun. Ayan, former chief executive po siya ng Tron Foundation. Ay siya po ay nagpunta sa dito kay Twitter ito po ay dating dating Twitter kung saan ay ngayon na po ay isang tinatawag na po siyang X ngayon. At siya po ay nagbahagi ng kanyang cryptic tweet sa lahat ng kanyang mga followers sa pamamaraan na may pagkakatulad sa style or estilo ni Ginoong Elon Musk. At ayan, naglalaman daw po ito ng mga digits at saka lab sa X app owner. Ayan, yung may-ari ng X app na ito na si Ginoong Elon Musk. At ayan, parang nagbibigay po ito ng reminder or nagbibigay ng paalala sa tweet noon ni Ginoong Elon Musk na yung number na 420 na pinost po niya noong bago ang taong 2022. The crypto community eagerly responded to Sun's message, understanding it each in their own way it seems. Kaya yan, napareact po ang community ng crypto at meron po silang kanya-kanyang mga responses base po sa kanilang pagkakaintindi sa kung ano ang ibig sabihin ni Ginoong Justin Sun sa kanyang tweet or mensahe na ito. Ayan, 42069. Ayan, ano sa tingin mo kaya ang ibig sabihin yan? Justin Sun issues mysterious tweet. Former Tron Foundation chief tweeted 42069, typical Elon Musk tweet. The 420 or 4/20 stands for April 20, which is the International Dogecoin Day and also the day celebrated by weed smoker. As for 69, Elon Musk a few years ago jokingly tweeted that his birthday stands 69 days before the 420 day June 28. Kaya yan po yung tweet rito ni Ginoong Justin Sun, ang former Tron Foundation na chief. Yan, yung kanyang 42069. Yan, isang uri or isang typical na pamamaraan na pagtitweet ni Ginoong Elon Musk. Yung 420 na ito ay ito po ay may kaugnayan sa petsa na 420. Yan po ay nasa sa petsa na tumutukoy sa April 20. Ayan, kung saan ay ito po yung April 20 na ito ay ito po yung International Dogecoin Day. Kaarawan po ni Dogecoin yan. Kaya ayan, maliban po rito ay celebration na rin yan. Araw na rin ng celebration ng mga weed smokers.
Yan, yung pagdating naman sa 69 ay ito naman yung kanyang may kaugnayan naman po ito sa kaarawan ni Ginoong Elon Musk. Yan. Yung 69 ay 69 days po ito. Yan, mula sa bago yung araw ng International Dogecoin Day na April 20. Kaya June 28 po yan. Ayan, kaarawan naman yan ni Ginoong Elon Musk. Ayan, 69 days after 420 again. Ayan po yung ito po yung cryptic na message noon ni Ginoong Elon Musk noon pang June 29 yan na kanyang tweet, June 29, 2020. Ayan, happy birthday Elon from the community. Elon Musk is a prominent supporter of Dogecoin, as the original meme coin cryptocurrency caught his attention around 2018 to 2019. Back then, Musk began tweeting about Doge, often adding the 420 to it. Those were early days in a way, since the attention of the Tesla boss and the great meme lover was flattering to the Dogecoin community. So Musk tweets often had a large impact on the Dogecoin price and pushed it way upward. Ayan. Gito po si Ginoong Elon Musk ay talagang isa po talaga siyang matinding taga-suporta nitong si Dogecoin, ang original na meme coin. Kasi siya po yung talagang unang lumabas na meme coin, itong si Dogecoin. At nagkaroon po ng interest si Ginoong Elon Musk dito kay Dogecoin mula nung mga taong 2018 hanggang 2019. Ayan, si Ginoong Elon Musk ay lagi po siyang nagtitweet tungkol dito kay Dogecoin. At dito po lumabas yung pinagkaguluhan ng kanyang cryptic message na 420. Ayan, ito po ay mga early days pa nung mga unang araw. Ayan, nagkaroon naman ng atensyon yung Tesla boss na si Ginoong Justin Sun. Ayan. Kaya ngayon ay basta pagdating po kasi sa tweet ni Ginoong Elon Musk ay lalong-lalo na kung ito ay may kaugnayan kay Dogecoin, ay nagkakaroon talaga ito ng matinding impact sa presyo ni Dogecoin at talagang umaangat po talaga ang kanyang presyo. Yan, matindi yung kanyang pag-angat. At natatandaan ko pa ay may kinasuhan pa ito si Ginoong Elon Musk dahil parang yung kanyang ginagawa na pagha-hype dito kay Dogecoin ay parang price manipulation, kasi marami na rin daw naipit dito sa kagagawa ni Elon Musk. Sa tuwing i-hype niya itong si Dogecoin ay maraming naiipit. Yan, sila po yung mga nagfo-FOMO. Yan, bumibili na po sila kapag nasa mataas na yung presyo ni Dogecoin, bumibili sila sa mataas na presyo, tapos babagsak na ito kung pag nanghina na yung hype. Kaya nag-file po sila ng kaso dito kay Ginoong Elon Musk dahil sa kanyang pinaggagawa na ganito na pag-tweet niya kay Dogecoin. Pero mula nun, hindi ko na alam kung ano nang nangyari sa kanyang kaso na yan. Parang naglaho naman, parang nawala na. Pero tumigil na po si Ginoong Elon Musk sa kanyang pag-tweet dito kay Dogecoin. Yan, siguro ay yan na nga. Dahil sa pangyayari na yan, hindi niya siguro alam na nakakaapekto siya sa iba. Meron siyang naapektuhan na ibang mga investors. Yan, lalong-lalo na yung mga nagfo-FOMO. At ayan ang tungkol sa balitang ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.